Hi mga bishi! Habang abala ko dito sa kusina, may naisip akong kwento na gusto kong ibahagi sa inyo. Handa na ba kayo? Tapos, habang nagluluto tayo, may konting kwela at informative tidbits rin. Pero, bago ang lahat, syempre, inom muna tayo ng tubig. At, speaking of tubig, may isang nakakatuwang trivia pa ako sa inyo. Para sa inyo! Alam nyo ba, ang simpleng pag-inom ng tubig habang nagluluto ay may epekto rin sa ating kalusugan? Oo, nakakatulong ito sa digestion at nakakapigil sa dehydration, lalo na kapag mainit sa kusina. Kaya habang naghahalo, nagbabalat, o nagbubuhos ng sauce, huwag kalimutan ang isang baso ng malamig na tubig. Halimbawa, ang simpleng malamig na tubig ay nakakatulong sa metabolismo natin. Oo, habang nagluluto ka lang, parang nag-ehersisyo rin ang katawan mo sa loob. Kaya next time, huwag kalimutan yung baso ng tubig habang busy sa kusina. Alam niyo ba na ang simpleng paghuhugas ng pinggan o paghiwa ng gulay ay may scientific benefits? Oo, habang nagmamadali tayong linisin, nag-i-exercise rin ang mga kamay natin at napapabilis ang metabolism ng katawan. Kaya kung minsan di lang tayo nagluluto, nag-ehersisyo rin pala. At ito pa, habang naghuhugas ako ng konting dishes, naalala ko yung kwento tungkol sa isang maliit na bayan sa Europa noong World War II. Ang nakakatawa, kahit nasa gitna ng kaguluhan, may mga tao pa rin na nagluluto at nagsishare ng mga kwento sa kusina. Parang love life. Parang life pala, hindi love life. Parang life lesson din. Lesson. Tama ba yun? Parang life lesson din. No, Bisaya ka day. 'Di ba? Kahit gaano ka busy o ka-stress, may paraan pa rin para mag-enjoy at matuto. So mga bishi, habang nagluluto ako ngayon, natutuwa ako sa nakaka-share ako ng konting kwento, trivia at konting tawa sa inyo. Sana kahit simpleng kwento lang ito, nagdala ng ngiti sa inyo habang busy sa inyong araw. Habang nagbababad ako sa tubig at nagbabalat ng patatas, naisip ko rin, ang patatas pala ay isa sa pinaka-versatile na pagkain sa mundo. Pwede mo siyang gawing mash, fries o kahit bake. At alam nyo ba, sa ilang bansa, ginagamit pa ang patatas para gumawa ng alkohol. Nakakatawa, 'di ba? 'Di ba? Minsan habang nagluluto tayo, may mga bagong ideya rin na pumapasok sa utak natin. Yung tipong bigla kang naisip ng isang solusyon sa problema o kwento na gusto mong i-share sa mga kaibigan. Parang mini classroom at storytelling pala. Storytelling area rin. Pasensya na po kayo sa boses ko, halatang Bisaya. So mga bishi, habang nagluluto ako ngayon, natutuwa ako. Ay, mali pala, wait lang. At habang hinahalo ko ang can sa itlog bago iprito, alam nyo ba na sa iba't ibang bansa may kakaibang paraan ng egg prep? Halimbawa, sa Korea, minsan may nilalagyan silang kimchi sa itlog. Sarap at may kwento pa sa history ng pagkain. Nakakatawa, di ba? Ngayon, habang iniikot ko tong canned goods sa itlog, may trivia sa Japan. May tradisyon silang tinatawag na tamago kake gohan, kung saan fresh egg raw pa ang halo sa rice. Nakakatawa kasi iba't ibang kultura, iba-ibang kwento, at iba't ibang twist sa simpleng itlog. Teka, alam nyo ba na ang sizzling sound sa kawali ay hindi lang nakaka-appetize? Ang tunog pala nakaka-trigger din sa brain response na parang reward system dahil subconscious. Handa na ang masarap na pagkain at syempre, habang inaayos ko yung sizzling egg sa kawali, Quila trivia, sa ilang lugar sa mundo, may naglalagay ng canned veggies sa omelet para maging power breakfast. Parang tayo ngayon, nakakatuwang twist lang sa ordinaryong itlog. Fun, informative, at nakakagutom. Tapos, alam nyo ba na ang itlog mismo ay isang nutritional powerhouse? Oo, isa lang na itlog may protein na sapat para sa mind workout ng katawan. Kaya habang hinahalo natin yung ingredients, parang nagmi-mini gym din ang tiyan natin. Kwela, pero totoo. Ngayon
Ngayon naman, habang hinihiwa ko ang kamatis at sibuyas, alalahanin natin kung gaano kahalaga ang maliit na bagay sa buhay. Tulad ng simpleng sangkap sa ating lutuin, o di ba bulol naman ako, sa ating lutuin, minsan ang maliit na detalye sa buhay ang nagbibigay ng tamang lasa o saya. Kaya wag nating maliitin ang simpleng moment. Haba-haba na din yata yung paghahanda natin sa pagkain. Pero habang nagluluto ako, naiisip ko, baka marami sa inyo, like me, na mas enjoy ang kwento habang may kasamang kwela. Kaya, heto na, trivia time! Alam nyo ba na ang kamatis ay originally galing sa South America? Dati, inaakala pa itong poisonous sa ilang lugar. Kaya next time na may kamatis kayo sa lutuin, isipin nyo na, may history din pala ito. May history ito na nakakatawa. May kwento at trivia pa rin tayo. Sa France, may kilalang chef na sa bawat hiwa ng sibuyas ay may kasamang kwento sa staff. Sa staff niya, o di ba? Nakaganito na naman ang kwento ko, pero ayaw ko nang ulitin. Hindi sa staff niya, hindi ang para sa cooking niya. Ulit na nga. May kwento at trivia pa rin tayo. Sa France, may kilalang chef. Sa bawat hiwa ng sibuyas ay may kasamang kwento sa staff niya. Hindi lang para sa cooking skills, kundi para rin sa banding at good vibes habang busy sa kusina. Kaya kahit ordinaryong gawaing bahay, o di ba nagkakamali, nabubulol pa? kahit ordinaryong gawaing bahay lang, pwede rin gawing entertaining. Teka, napag-isip-isip ko rin na sa ilang bansa ginagamit ang tubig na nilaga sa patatas para sa skincare. Oo, kaya habang nagluluto, nakakatulong rin sa balat natin yung hydration at nutrients sa tubig. May kwento pa ako sa inyo sa isang maliit na restaurant sa Europe. Kahit simpleng noodles lang, sinasabi nila ang trivia tungkol sa history ng sangkap sa menu para mapanatili ang interes ng customers. Parang tayo rin dito, habang nagluluto, may kwento, may kaalaman at may konting tawa. Habang kumakain ako ng lutong ulam, gusto kong ipaalala na hindi ang pagkain ang nagbibigay ng kaligayahan. Ang mga kwentong naibabahagi natin habang nagluluto, kahit maliit, ay nagbibigay din ng saya at kaalaman sa ating araw. Kahit simpleng ulam lang, basta may good vibes at kaalaman. Busog na rin tayo. Kaya kain na tayo, mga bishi. Kaya huwag kalimutan, next time ulit, may kwento habang nagluluto na naman tayo.